Sa edad na 18 ay naging katulong na si Isagani ng tito niya na si Lando sa panggagamot sa mga tao sa maliit na bayan ng Rosario. Bata pa lang ay nasa pangangalaga na si Isagani ni Lando dahil parehas nasawi ang mga magulang niya sa paglubog ng barko. Kilala bilang mahusay na albularyo si Lando sa Rosario. Halos lahat ng sakit, kulam o barang ay kaya niyang mapagaling. Dahil sila na lamang ang magkasama sa buhay, naisipan ni Lando na ipamana kay Isagani ang kakayahan nito. Kaya habang bata pa si Isagani ay sinasanay na siya ng kanyang tito. Bukod sa panggagamot, ay matapang din sa pakikipaglaban sa mga aswang si Lando. Kapag may isang lugar o bayan na ginugulo ng aswang, ay isa ito sa mga hinihinga ng tulong ng mga tao. Isang gabi, pinapanood ni Isagani si Lando sa paghahanda ng mga gamit nito laban sa mga aswang. Merong mga halaman, bote ng langis at mga panangga sa aswang na nakalagay sa mesa. Si Isagani ay nakatayo sa tabi ni Lando at halatang nag-aalala. Tito Lando, sigurado ka ba na lalaban ka sa mga aswang doon sa San Roque? Hindi mo ba nabalita na masyadong malalakas at mababangis ang aswang na sumasalakay doon? Oo, Isagani. Sigurado na ako. Alam ko sa sarili ko na handa ako. Kailangan kong protektahan ang ibang lugar laban sa masasamang aswang. Kapag hindi ko sila tinulungan, maaari silang sumalakay dito. Dito sila pupunta sa Rosario. Kaya habang hindi pa yun nangyayari, kailangan kong wakasan ang kasamaan nila. Pero paano kung may mangyari masama sa iyo, Tito? Hindi ko alam pero kinakabahan ako ngayon sa lakad mong yan eh. Isagani, hindi ito ang unang beses na nakipaglaban ako sa mga aswang. Isa pa, kasama ko si Mampilo at ang iba pang albularyo at manunugis. Hindi ako nag-iisa. Siguro 2 o 3 gabi lang ako mawawala. Kaya ikaw na muna ang bahala sa mga tao dito sa Rosario ha. Alam kong kaya mo namang gamot. Marunong lang ako pero hindi mo ako kasing husay. Marami pa akong dapat matutunan sa panggagamot eh. At saka pakiramdam ko ayaw magpagamot ng mga tao sa akin. Wala silang tiwala sa kakayahan ko. Ganyan din ako nung una. Pero kapag napatunayan mo sa kanila ang husay mo, wala ka nang dapat patunayan pa sa kanila. O paano? Aalis na ako. Mag-iingat ka at ipagdasal mo kami sa Diyos. Basta huwag kang mamamatay ha. Natawa ng bahagya si Lando sa sinabi ni Isagani. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Magtiwala ka sa sarili mo. Mag-iingat ka Tito ha. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Nakangiting tumango si Lando. Tinapik nito sa balikat si Isagani. Kinuha na nito ang bag na naglalaman ng mga kailangan nito. Maya-maya ay nakarinig sila ng boses ng isang matandang lalaki sa labas ng kanilang kubo. Lando! Ikaw ba'y handa na? Tayo na nang makarating tayo sa San Roque. O paano? Aalis na ako Isagani. Nandiyan na si Mampilo. Kilala mo naman ang matandang yon. Masyadong mainipin. Yung mga bilin ko ha, huwag makakalimutan. Inihatid ni Isagani si Lando hanggang sa pintuan. Sumama na ito kay Mampilo paalis. May kaba na sinundan niya ng tingin ang papalayong si Lando. Hindi maintindihan ni Isagani kung bakit sa ilang beses na lumaban sa mga aswang ang tito niya ay may kaba siyang nararamdaman ng sandaling yon. Nang hindi na naabot ng tanaw ni Isagani sina Lando at Mampilo, ay isinarado na niya ang pinto. Nagtungo siya sa harap ng altar kung saan meron doong imahe ni Jesus. Nagtirik siya ng kandila at nagsimulang magdasal. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa Tito Lando ko ha. Huwag niyo pong hahayaan na may mangyari masama sa kanya. Sana buhay siyang makabalik dito sa Rosario at matalo nila yung mga aswang sa San Roque. Hindi ko po kayang mabuhay kapag nawala si Tito eh. Kaya protektahan niyo po siya ha. Halos walang kinikita sina Isagani at Lando sa pagiging albularyo.
donasyon o yung bukal sa loob lamang ng nagpapagamot ang tinatanggap nila. Kung walang ibigay, ay walang problema yon sa kanila. Isa yon sa mahigpit na bilin ni Lando kay Isagani. Hindi siya maaring maningil ng pera sa mga hihingi ng tulong sa kanya dahil maaari raw na mawala ng bisa ang panggagamot nila. Kung ano ang kayang ibigay ng nagpapagamot ay kailangan nilang tanggapin. Pera man yun, pagkain o kahit anong bagay. Upang kahit papaano ay magkaroon ng sariling pera, nagtatrabaho si Isagani sa palengke bilang kargador. Nagbubuhat siya ng mabibigat na sako ng gulay at mga prutas. Kung minsan ay humihila siya ng mga banyera ng isda. Mula madaling araw hanggang tanghali lamang niya yon ginagawa. Ang natitira niyang oras ay inilalaan niya sa bahay at pagtulong kay Lando sa panggagamot. Habang naglalakad si Isagani pauwi sa bahay ay hinabol siya ng kaibigan at kababata niya na si Rowena. Isagani! Pauwi ka na? Ano ba yan? Baho mo, amoy ka isda. Sa tingin mo, anong magiging amoy ko? Sa palengke ako nagtatrabaho. Sa bagay, alangang mag-amoy mabango ka. May point ka naman. Pero may ba ako? Totoo ba na nagpunta sa San Roque ang Tito Lando mo para makipaglaban sa mga aswang? Oo, umalis sila ni Mampilo kagabi. Kailan siya babalik? Ang sabi ni Tiyo, 2 hanggang 3 gabi sila ron. Medyo matagal. Hindi ba may sabi-sabi na malalakas daw yung aswang na nanggugulo sa San Roque? Bakit mo pala naitanong? May tumutubo kasing butlig-butlig sa kamay ng tatay ko eh. Lumabas lang yung mga butlig nang putulin niya yung puno ng kamya sa likod ng bahay namin. Feeling namin may nakatirang elemento sa puno ng kamyas. Ipapagmut sana namin sa tiyuhin mo. Di, sa akin yung ipagamot. Nakalimutan mo na bang ako ang apprentice ni Tio Lando? Albularyo rin ako, no? Alam ko, pero... Pero ano? Wala kayong tiwala sa akin. Sus, kaibigan pa naman kita. Tapos, ganyan ka mag-isip sa akin. Kagaya ka rin pala ng ibang tao dito na porki bata pa ako walang tiwala sa kakayahan ko bilang albularyo. Alam mo, ang drama mo. Bakit hindi ka nalang mag-artista? O sige na, kakausapin ko si tatay. Sasabihin ko na wala si Kuya Lando. Kapag okay na sa kanya na ikaw ang gagamot sa kanya, pupunta kami sa bahay niyo mamayang hapon ha. Matapos yon ay nagpaalam na si Rowena kay Isagani. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makauwi sa bahay nila. Kahit ramdam ni Isagani ang pagod ay nagdasal muna siya para sa kaligtasan ng kanyang tiyo Lando. Pagsapit ng hapon ay dumating si Rowena at ang tatay nito sa bahay ni na Isagani upang ipagamot ang tumutubong mga butlig sa kamay nito. Matamang tiningnan ni Isagani ang mga butlig. Maliliit ang mga yon at may tubig sa loob. Sa tingin ko, hindi ito gawa ng elemento. Marahil meron kayong nakain na malansak kagaya ng itlog o isda. Nung isang araw, itlog ang ulam namin. Pero hindi ba dahil yun sa pinutol ni tatay yung puno ng kamya sa likod ng aming bahay? Hindi yun ang nakikita ko Allergy ito sa pagkain. Lumawa ang tatay ni Rowena. Ayon dito, matagal na itong kumakain ng itlog at noon lang yun nangyari. Kung makapagsabi raw si Isagani ng allergy ay para itong doktor at hindi isang albularyo. Dahil yun po ang nakikita ko sa kaso nyo. Hayaan nyo po at bibigyan ko rin kayo ng halamang gamot para dyan. Siguro may iba pa kayong kinain bukod sa itlog. Kita ni Isagani na hindi kumbinsido ang tatay ni Rowena sa mga sinabi niya. Ramdam niya ang kawalan nito ng tiwala sa kanya dahil bata pa siya. Kukuha na sana siya ng halamang gamot ngunit pinigilan siya ng tatay ni Rowena. Hihintay na lang daw nito si Lando saka ito magpapagamot uli. Malakas daw kasi ang kutob nito na elemento ang dahilan kung bakit nagkaroon nito ng maraming butlig sa kamay. Kayo po bahala. Pero
habang iniintay niyo po si Tito, panatilihin yung malinis palagi ang kamay niyo ha. Baka kasi magkaroon pa ng impeksyon kapag nadumihan yan. Walang imik na umalis ang tatay ni Rowena, habang ang kaibigan niya ay nagpaiwan doon. Pasensya ka na sa tatay ko ha. Bugnutin talaga yun eh. Mukha namang hindi siya nabugnot sa akin eh. Ang totoo, wala siyang tiwala sa kakayahan ko. Hindi sa ganun. Basta, ako may tiwala ako sa'yo. Di ba? Noong nagkaroon ako ng sugat kasi nadapa ako, tinapala mo ng nginuyang dahon ng bayabas yung sugat ko sa tuhod. Ayun, natuyo agad yung sugat, di ba? Sus, napaka-basic naman ng gamot nun. Basta, number 1 fan mo ko, no? Teka, sundan ko na si tatay. Baka magalit pa yun sa akin. Bye, Isagani. Isang malalim na paghinga ang pinakawala ni Isagani habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Rowena. Hindi niya alam kung kailan ba niya makukuha ang tiwala ng mga taga-Rosario. Ang kailangan niya lang naman ay bigyan siya ng mga ito ng pagkakataon na patunayan na kaya niya rin ang ginagawa ni Tito Lando niya. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan si Isagani, ay nagtungo sa bahay nila ang kapitbahay nila na si Aling Marta. Kasama nito ang 5 taong gulang nitong anak na si Nena. Nakita niya ang maraming sugat ng bata sa binti at paa nito. May malaki at meron ding maliit lang. Baka sa mukha ni Aling Marta ang pag-aalala. Ayon dito, 1 linggo na pero hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Nena. Huwag po kayong mag-alala, Aling Marta. Bibigyan ko po kayo ng halamang gamot na makakatulong sa sugat ni Nena. Nagtungo si Isagani sa likod ng bahay. Kumuha siya ng ilang piraso ng halamang gamot at ibinigay niya yun kay Aling Marta. Bago po matulog si Nena, pakuluan niyo ang mga dahon na to ha. Palamigin niyo ng kaunti yung pinagpakuluan. Yung maligamgam lang, tapos gamitin niyo yun sa paglanggas sa mga sugat niya. Tinanong siya ni Aling Marta kung hindi ba pinaglalaroan ng duwende o engkanto si Nena. Mahilig daw kasi maglaro ang anak nito sa labas ng bahay. Baka raw may natapakang itong elemento. Sinabi ni Isagani na wala siyang nararamdaman na presensya ng elemento kay Nena. Iginiit niya na sundin na lamang ang sinasabi niya tungkol sa halamang gamot na ibinigay niya rito. Nagbigay ng kaunting halaga ng pera si Aling Marta kay Isagani bago yon umalis. Inilagay niya ang pera sa isang garapon kung saan inilalagay nila ang mga perang ibinibigay ng mga tao. Saka lang muling tinapos ni Isagani ang pagkain. Bago siya matulog ay muli siyang nagdasal sa altar para sa kaligtasan ng Tito Lando niya. Nang sumunod na araw, habang may buhat na isang sako ng mga gulay sa Isagani, ay nilapitan siya ni Aling Marta. Galit siya nitong kinausap. Ayon dito, imbis na gumaling ang sugat ng anak nito, ay mas lalo pang namaga ang mga yon. Napakalakas ng pagsasalita ni Aling Marta kaya maraming tao ang nakarinig. Hiyang-hiya si Isagani. Kasama po yan sa proseso ng paggaling ng mga sugat ni Nena, Aling Marta. Basta, gabi-gabi niyo lang pong gawin yon. Pwede po kayong kumuha ng dahon na yon sa likod ng bahay namin. Masungit na tumanggi si Aling Marta. Sinabi pa nito na nagsisisi ito kung bakit sa kanya pa nito pinagamot si Nena. Dapat daw ay hinintay na lang nila si Lando dahil yun ng totoong albularyo at hindi si Isagani. Labis na nasaktan si Isagani sa mga salitang nakuha niya mula kay Aling Marta. Pakiramdam niya lahat ng tao ay nakatingin sa kanya at hinuhusgahan siya. Hanggang sa makauwi sa bahay ay dala-dala pa rin ni Isagani ang mga masasakit na salita ni Aling Marta. Malungkot siyang tumambay sa may bintana habang nakatanaw sa labas. Nagulat si Isagani nang biglang sumulpot si Rowena sa harapan. Sa sobrang lalim ng iniisip niya ay hindi na niya namalayan ang pagdating ng kaibigan. Ilang feet na nahukay mo? Ha? Ang lalim kasi ng iniisip mo eh. Mukha kang timang dyan. Paano pakiramdam ko? Hindi ako magiging kagaya ni Tito Lando eh. Anong ibig mo sabihin? Kasi
ipinagamot ni Aling Marta yung anak niya sa akin kasi maraming sugat. Sigurado ako na tamang halamang gamot yung ibinigay ko sa kanya eh. Tapos kanina sa palengke, dinalakan ako ni Aling Marta kasi lumala raw yung sugat ng anak niya eh. Pinaliwanag ko na kasama yun sa proseso ng paggaling pero ayaw niya maniwala eh. Pero kapag si Tito Lando nagpapaliwanag sa mga tao, pinapaniwalaan agad siya. Hindi mo kailangan ipagpilitan ng sarili mo sa mga ayaw maniwala sa'yo, Isagani. Mag-focus ka na lang sa mga taong nagtitiwala sa'yo. Saka parang hindi ka pa nasanay sa bunganga ni Aling Marta. Dapat yung bibig niya ang nakakasugat eh at hindi yung anak niya. Uy, huwag ka maingay. Alam mo na kapitbahay namin si Aling Marta eh. Ano kung marinig niya? Dapat nga malaman niya na grabe siya magsalita. O sige na, tumigil ka na Rowena. Natawa si Isagani sa pagiging matapang ng kaibigan niya. O kita mo na, napatawa kita. Salamat ah. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa'yo. Sus, maliit na bagay. Ay, oo nga pala. Muntikan ko na makalimutan kaya ako nandito. Narinig ko kasi yung tsismisan ng mga tsismosa sa tindahan ni Aling Tindeng. Alam mo ba na bukas daw uuwi na si Mang Pilo at Kuya Lando? Nagliwanag ang mukha ni Isagani sa sinabi ni Rowena. Ha? Totoo ba yan? Sino may sabi? Chismis nga, di ba? Hindi tayo sure kung totoo o hindi. Basta yun ang narinig ko. Kung totoong uuwi na sila bukas, ibig sabihin ay isang gabi lang silang nakipaglaban sa mga aswang sa San Roque? Napakagaling talaga ni na Tito Lando eh. Labis na natuwa si Isagani sa nalaman kay Rowena. Kahit paano ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang malaman niyang pauwi na si Lando. Hindi muna pumasok sa trabaho niya si Isagani. Sa araw na yon, dahil malakas ang kutob niya na uuwi na sa araw na yon ang tito niya, naglinis siya ng kubo nila. Inayos niya ang mga gamit nila sa panggagamot. Upang pagdating ng tito niya ay matuwa ito dahil maayos at malinis ang kanilang tahanan. Nagluto si Isagani ng paboritong ulam ni Lando na sinigang na baboy. Sumapit na ang hapon pero hindi pa rin dumarating ang hinihintay ni Isagani. Ganun pa man, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na uuwi na sa araw na yon ang tito niya. Maya-maya ay dumating si Rowena. Napasimangot si Isagani nang makita ang kaibigan. Uy, bakit nakasimangot ka dyan? Akala ko kasi si Tito Lando eh. Kaya nga ako nandito dahil sa tito mo eh. Ha? Bakit? Kasama mo na ba si Tito? Nasaan siya? Ay, ang OA mo ah. Nakita mo bang may kasama ako? Wala di ba? Ang sabi mo kasi tungkol kay Tito Lando kaya ka nandito eh. Kaya nasaan na siya? Ang totoo, hindi talaga tungkol sa kanya. Pero alam mo bang umuwi na si Mang Pilo? Nakita ko siya sa bahay niya eh. Ano? Pero bakit wala pa rito si Tito Lando? Sa akin mo ba talaga tinanong ah? Kasama ba niya ako na nakipag-wrestling sa mga aswang sa San Roque? Nagdesisyon si Isagani na puntahan si Mang Pilo upang tanungin ang matanda tungkol sa tito niya. Sinamahan siya ni Rowena. Naabutan nila si Mang Pilo sa labas ng bahay nito. Nakaupo ito sa isang mahabang upuan. Napansin ni Isagani ang pagkabahala sa mukha ng matanda kaya may kaba siyang naramdaman. Mang Pilo, nakabalik na po pala kayo? Nasa na po si Tito Lando? Hindi agad nakapagsalita si Mang Pilo. Nakatitig lang ito sa mukha niya. Tila may kung anong pumipigil dito para sagutin ang tanong niya. Mang Pilo, wag naman po kayo manahimik. Kinakabahan ako eh. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mang Pilo. Dahil kailangan mo talagang kabahan ni Isagani. Hindi magandang sasabihin ko sa iyo kaya humanda ka. Isagani, may nangyaring masama sa Tito Lando mo. Diyos ko, napatay na mga aswang si Kuya Lando. Paano na ang rosaryo? Paano na ang may sakit dito? Diyos ko, bakit siya pang namatay? Bakit hindi yung matagal nang nabubuhay dito sa mundo?
Tumigil ka, Rowena. Bakit hindi mo pa diretso na gusto mong ako yung namatay? Hindi namatay si Lando, no? Ay, sorry po. Na-carried away lang po. Eh kung hindi patay si Tito, nasaan po siya? Doon na nagsimulang magkwento si Mampilo. Ayon dito, hindi nila naubos ang mga aswang sa San Roque. Maraming namatay na mga aswang, ngunit may ilan na nagawang makatakas. Sa kasamaang palad, tinangay ng mga nakatataas na aswang si Lando. Hindi na raw natulungan ni Mampilo si Lando dahil napakabilis na mga pangyayari. Mas lalong lumala ang pag-aalala ni Isagani nang malaman niya ang nangyari sa Tito Lando niya. Eh paano na po si Tito? Paano kung patayin siya ng mga aswang na dumukot sa kanya? Huwag kang mag-alala, Isagani. Dahil yung ibang kasama namin hinahanap na siya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ng buhay si Lando. Umuwi lang ako kasi masyado na akong napagod eh. Yung mga mas bata at mas malalakas ang naghahanap kay Lando. Eh ano pong gagawin ko? Baka may maitulong ako. Sa ngayon ang magagawa mo na lang ay ang magdasal at maghintay. Nang sandaling yon, pakiramdam ni Isagani ay gumuho ang mundo niya. Yung alam niya na dinukot ng mga aswang ang tito niya ay isang napakasamang bagay na. Kung ano-ano na ang tumakbo sa utak niya. Baka sinaktan na ng mga aswang ang Tito Lando niya. O hindi kaya ay may mas malala pang nangyari rito. Bagsak ang balikat na umuwi si Isagani sa bahay nila. Kasama niya pa rin si Rowena na kagaya niya ay nag-aalala rin. Isagani, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano ha. Saka huwag kang gagawa ng pagsisisihan mo rin sa huli. Parang hirap gawin ang mga sinasabi mo eh. Hindi ko kaya magdasal at maghintay lang dito sa bahay habang hindi ko alam kung buhay pa ba ang tito ko. Pero yun lang naman ang magagawa natin sa ngayon eh. Umasa na lang tayo na makakauwi pa rito si Kuya Lando ng buhay. Hindi na nagsalita pa si Isagani dahil alam niya na iiyak na siya. Upang malayang mailabas ang emosyon na kanina pa niya pinipigil, ay nakiusap siya kay Rowena na iwanan muna siya nito. Nung wala na ang kaibigan, ay sakalang kumawala ang mga luha na pinipigilan niya. Mabilis na kumalat sa buong Rosario ang pagdukot ng mga aswang kay Lando. Lahat ay nagkaroon ng pag-aalala para sa mahusay na albularyo. Ngunit alam ni Isagani na nag-aalala lamang ang mga tao dahil kailangan ng mga yon ng tito niya sa tuwing merong may sakit sa mga ito. Isang buwan ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Lando. Ngunit sa sandaling yon ay hindi pa rin nauubusan ng pag-asa si Isagani. Naniniwala siya at nararamdaman niyang buhay pa ang tito niya. Araw-araw ay nakikibalita siya kay Mampilo upang malaman niya kung meron ng bagong balita tungkol sa paghahanap kay Lando. Hanggang isang araw, isang masamang balita ang ipinaalam ni Mampilo. Isagani, nakausap ko ang leader ng mga albularyo at manunugis na naghahanap sa Tito Lando mo. Ang sabi nila sa akin tumigil na sila sa paghahanap kay Lando. Ano ho? Bakit sila tumigil? Nahanap na ba nila si Tito? Kahit ang bangkay man lang niya, para meron ako mapaglamayan kung patay na siya. Wala silang nakita eh. Ang sabi sa akin masyado nang matagal lang, 1 buwan. Malamang daw wala na si Isagani. Hindi siya bubuhayin ng mga aswang na dumukot sa kanya. Kung tumigil na sila, pwes, ako magpapatuloy sa paghahanap sa tito ko. Mampilo, pupunta ako sa San Roque. Gagalugarin ko ang lahat ng bundok at gubat sa lugar na yon. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nakikita si Tito Lando. Mapangani bang gagawin mo, Isagani? Hindi mo kakayanin. Wala akong pakialam. Si Tito Lando na lang ang pamilyang meron ako, Mampilo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sinubukan siyang paliwanagan ni Mampilo, ngunit sadyang sarado na ang utak ni Isagani. Ang tanging nais niyang mangyari ay ang mahanap ang tito niya. Buhay man yun o isa ng bangkay,
Buo na ang desisyon ni Isagani na hanapin si Lando. Alam niya na hindi biro ang gagawin niya dahil malaki ang posibilidad na may mga aswang siyang makaharap. Inilabas niya ang lahat ng aklat ni Lando at hinanap niya ang aklat kung saan isinulat ni Lando ang mga paraan sa paglaban at pagpatay ng iba't ibang uri ng mga aswang. Inabot na siya ng gabi sa pagbabasa. Sinasaulo niya ang bawat salitang naroon. Habang binubuklat niya ang aklat, ay may narinig siyang yabag ng paa sa labas ng bahay. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana upang sumilip. Nakita niya ang isang anino na papalapit. Madilim na sa labas kaya hindi niya makita kung sino ang taong yun. Sino kaya yun? Napansin niya na mabagal ang paglalakad ng nagmamay-ari ng anino. Natumba pa yun. Tito Lando? Bumilis ang tibok ng puso ni Isagani nang matamaan ng ilaw mula sa poste ang mukha ng lalaki at nalaman niya na ang Tito Lando niya yun. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Tumakbo siya kay Lando habang nakaupo ito sa lupa. Inalalayan niya ito hanggang sa maipasok niya ito sa loob ng bahay. Pinaupo niya si Lando sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Labis ang awang humaplos sa puso ni Isagani nang makita niya ang itsura ni Lando. Puno ito ng mga natuyong sugat sa katawan. Marumi ito at puno ng putik ang damit. Malaki ang ibinagsak ng katawan nito na parabang simula nang mawala ito ay hindi na ito nagkaroon ng maayos na pagkain. Agad na kumuha ng isang basong tubig si Isagani. Hinayaan niya munang makainom ang tito niya bago siya nagtanong. Tito, ano pong nangyari sa inyo? Ang sabi sa akin naman Pilo dinukot ka ng mga aswang. Paano ka nakatakas sa kanila? Pahabang kwento Isagani. Maaari bang bukas na natin pag-usapan ang bagay na ito? Gusto ko muna magpahinga at matulog. Sige po. Pero papaligoan ko muna kayo bago kayo maiga sa kwarto. Hindi makapaniwala si Isagani na katabi na ulit niyang matulog si Lando. Nang sabihin ni Mampilo na itinigil na ang paghahanap dito, ay inisip niya na baka patay na ang tito niya. Ngunit sadyang mabait ang Diyos dahil buhay na nakauwi si Lando. Hindi man maganda ang lagay nito, ang importante ay buhay ito. Alam niya na hindi siya binigo ng dasal niya sa Diyos. Totoo nga na kapag meron kang gustong mangyari, ipagdasal mo lang yon ng mataimtim at buong puso ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang gusto mo sa takdang panahon. Maagang nagising si Isagani kinaumagahan. Naisip niya na hindi muna siya magtatrabaho sa palengke. Sa lagay ni Lando ay hindi niya ito maaring iwanan mag-isa sa kanilang bahay. Nagluto ng almusal si Isagani. Kailangan na makakain na maayos ng tito niya dahil talagang namayat ito ng gusto. Sakto na katatapos lang magluto ni Isagani nang magising si Lando. Agad siyang naghain at ipinagtimpla ng kape ang tito niya. Sa gitna ng pagkain ng magtito ay nagsimula ng magkwento si Lando. Totoo na dinukot ito ng mga aswang. Ginawa itong bihag ng 2 gabi. Narinig ni Lando sa usapan ng mga aswang na papatayin siya at ipapadala ang bangkay niya sa bayan ng Rosario bilang pagiganti sa mga albularyo at mga manunugis na lumalaban sa mga aswang sa San Roque. Gumawa ko ng paraan para makatakas. Sinakto ko na wala akong bantay nang tumakas ako. Nagtago ako sa kabundukan ni Isagani. Naligaw ako't nagutom. Hindi ko na alam ang daan pabalik dito sa Rosario. Ang buong akala ko mamamatay ako ng dahil sa gutom at uhaw. Kapag umuulan sa bundok, doon na ako nakakainom ng tubig. Kahit mga ligaw na hayop, hinuhuli ko at kinakain ko para lang mabuhay. Hindi na napigilan ni Isagani ang maluha habang nakikinig sa naging karanasan ng tito niya.
paano po kayo nakabalik dito sa Rosario? Nang sobrang tagal ko na sa bundok, sinubukan kong bumaba na. Naisip ko na ligtas na ang bumaba dahil baka inisip na ng mga aswang na namatay na ako sa bundok. Sa isang bayan ako napunta. Isang magsasaka ang tumulong sa akin. Binigyan niya ako ng pera na pamasahe kaya nakauwi ako rito sa Rosario. Salamat sa Diyos dahil nakabalik ka ng buhay, Tito. Sigurado ako na matutuwa ang mga tao kasi nagbalikan eh. Kumusta na pala ang panggagamot mo, Isagani? Alanganing ngumiti si Isagani. Naiya siyang sabihin ang totoo. Simula nang nawala ka, Tito, kakaunti lang nagpapagamot sa akin eh. Karamihan pa, hindi naniniwala sa mga sinasabi ko. Wala talaga silang tiwala sa akin eh. Nasa iyo ang tiwala nila. Huwag ka mag-alala. Ngayong nandito na ulit ako matutulungan na kita sa panggagamot. Pero sa ngayon, pwede bang ikaw muna ang manggamot? Kailangan ko pang bumawi sa lakas na nawala sa akin eh. Walang problema sa akin, Tito. Ang tanong kung papayag ba ang mga tao na ako ang gagamot sa kanila? Hayaan mo't kakausapin ko sila. Sasabihin ko na magtiwala sila sa iyo. Wag na, Tito. Ang gusto ko kasi, kung magtitiwala man sila sa kakayahan ko bilang isang albularyo, ay kusang loob nila. Hindi dahil sa sinabi mo yon sa kanila. Gusto ko kung paano ka mag-isip, Isagani. Sige, basta kapag may nais magpagamot sa akin, sabihin mo ay ikaw ang gagamot sa kanila dahil mahina pa ako. Gaya ng inaasahan ni Isagani, ay maraming tao ang natuwa sa Rosario nang kumalat sa lugar nila na bumalik na si Lando. Agad na dumaksa ang mga tao na nais magpagamot sa tito niya. Pero dahil sa hindi pa kayang manggamot ni Lando, ay si Isagani muna ang humarap sa mga taong nasa labas ng kanilang bahay. Pasensya na po pero nagbabawi pa ng lakas si Tito Lando Hindi pa niya kayang manggamot. Sa ngayon ako po muna ang gagamot sa inyo. Pumila lang po kayo para maging maayos at hindi magkagulo. Nagsigawan ng mga tao. May nagsabi na ayaw nila magpagamot kay Isagani dahil mas magaling si Lando. Kahit nasasaktan si Isagani sa mga sinasabi ng tao, ay hindi niya yon ipinahalata. Maya-maya ay dumating si Rowena. Hinawi niya ang mga tao at tumayo ito sa tabi niya. Hoy kayo! Ang aarte niyo Magaling itong si Isagani kasi si Kuya Lando nagtuturo sa kanya sa panggagamot. Hindi pa rin nakumbinsi ni Rowena ang mga tao na sa kanya magpagamot. Nag-alisa na lamang ang mga iyon hanggang sa wala nang natira. Ay nako, kito mo na itong mga tao na ito, mga walang utak. Akala ba nila ay gagaling sila sa pag-walkout nila? Hayaan mo na. Hindi naman sila mapipilit na magpagamot sa akin kasi ang gusto nila ay si Tito Lando. Nang pumasok si Isagani sa bahay, ay nakita niya si Lando na nakatayo sa isang sulok at nakatingin sa kanya. Tito, pasensya ka na Umalis na yung mga tao kasi nalaman nila na ako ang gagamot sa kanila Sorry kung hanggang ngayon nabibigo kita kasi hindi ko pa rin makuha yung tiwala nila. Wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin, Isagani. Alam kong ginagawa mo ang lahat para makuha ang loob nila. Hayaan mo, darating din ang araw na ikaw na ang hahanapin nila kapag nagkaroon sila ng sakit. Pagsapit ng gabi ay maagang nagapunan sina Isagani at Lando. Napansin ni Isagani na hindi maayos ang pakiramdam ng tito niya. Nang sinalat niya ang noo at leeg nito ay mainit yon. Gumawa siya ng gamot para sa lagnat at ipinainom niya iyon kay Lando. Nagpaalam na agad si Lando na matutulog dahil mabigat daw talaga ang pakiramdam nito. Alam ni Isagani na mabisa ang gamot na pinainom niya kaya tiwala siya na ayos lang ang kanyang tito. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay natulog na rin si Isagani. Habang mahimbing siyang natutulog ay bigla siyang naalimpungatan. Wala si Lando sa tabi niya.
Ang unang pumasok sa isip niya ay baka nagtungo lang yun sa baryo. Nang lumipas na ang halos kalahating oras ay hindi pa rin bumabalik si Lando. Sa takot niya na baka merong masamang nangyari sa tito niya ay bumangon siya at tinungo ang banyo. Hindi niya natagpuan doon si Lando. Hinanap niya sa paligid ng bahay si Lando pero hindi niya pa rin yun nakita. Nagtataka at kinakabahan na bumalik si Isagani sa loob ng bahay. Sa kwarto na lang niya hinintay si Lando. Hanggang sa nakatulog na siya ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang tito. Kinaumagahan, nagulat si Isagani ng paggising niya ay meron ng nakahain na almusal. Merong sinangag na kanin, tuyo, itlog at pinisang kamatis. Ikaw ang nagluto niyan, tito? Sino pa ba? Dalawa lang naman tayo dito sa bahay eh. Sige na, kumain ka na. Saka bukas, pwede ka nang pumasok sa trabaho mo sa palengke. Pero, paano ka, tito? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nanghihina? Nakapagpahinga na ako ng ilang araw. Ayos na yon. Isa pa, kailangan ko rin bumalik sa panggagamot. Nakita ko kahapon kung gaano karami ang kailangan kong gamutin eh. Sigurado ka, tito, ah? Oo. Huwag ka mag-alala. Kung hindi ko kaya magsasabi ako sa'yo. Ay, oo nga pala, tito. Saan ka nagpunta kagabi? Nagising ako tapos wala ka sa tabi ko eh. Hinintay kita pero nakatulog na ako kaya hindi ko na alam kung anong oras ka na bumalik eh. Naglakad-lakad lang ako para ma-exercise kahit papaano yung katawan ko. Kita mo na guminhawa na ang pakiramdam ko, di ba? Hindi alam ni Isagani pero tila may kakaiba siyang napansin sa paraan ng pagsagot ni Lando. Hindi yun makatingin ng diretso sa kanya. Parang meron itong itinatago sa kanya. Ganun pa man, inisip na lang niya na hindi pa talaga malakas si Lando. Sa paglalakad ni Isagani papuntang palengke, ay napahinto siya dahil nakita niya ang mga taong nagkukumpulan sa harap ng isang bahay. Na-curious siya kung ano ang tinitingnan ng mga tao roon kaya lumapit siya. Dahil sa matangkad si Isagani, ay madali niyang nakita ang tinitingnan ng mga tao. Nagtaasan ang balahibo niya nang malaman niya na 2 patay na kambing ang pinagkakaguluhan ng mga naroon. Hindi na bago kay Isagani ang makakita ng patay na hayop dahil sa palengke siya nagtatrabaho. Ngunit kakaiba at karumal-dumal ang pagpatay sa mga kambing na yon. Puno ng sugat ang buong katawan na tila mula sa pagkagat ng isang mabangis na hayop. Wakwak ang tiyan at wala na ang lahat ng laman loob. Narinig ni Isagani na aswang daw ang may gawa nun. Mukhang nasa Rosario na raw ang mga aswang na dati ay nasa San Roque. Kakatapos lang ng trabaho ni Isagani ay naglakad na siya pauwi. Nadaanan niya si Rowena sa isang maliit na tindahan. Umiinom ito ng soft drinks na nakalagay sa plastic na may straw. Nakita siya ni Rowena kaya hinabol siya nito. Isagani, nabalita mo na ba yung mga pinatay na mga kambing kagabi? Oo. Nakita ko kanina nung papunta ako sa palengke. Grabe no, ang narinig ko, aswang daw may gawa nun. Diyos ko naman, nakakatakot na pala rito sa Rosario, Isagani. Saka na tayong matakot kapag sigurado na tayong aswang nga ang may gawa nun. Parang sinabi mo na rin na saka na tayo mag-ingat kapag napatay na tayo ng aswang. Basta, hindi na talaga ako lalabas kapag gabi na. Hindi ko pinangarap na mamatay ng dahil nilapa ako ng aswang, no? Ang OA mo talaga. O sige na, uwi na ako. Pagod ako sa trabaho ko eh. Kailangan ko na magpahinga. Kahit papaano ay may takot na naramdaman si Isagani na maaaring nandun na sa Rosario ang mga aswang. Hindi nga lang niya yung masabi kay Rowena dahil ayaw niyang mas matakot ang kaibigan niya. Pagdating ni Isagani sa bahay nila, ay naabutan niya si Lando na walang damit pang itaas. Nilalagyan nito ng gamot ang mga sugat nito sa katawan na sa tingin ni Isagani ay sariwa pa. Anong nangyari sa inyo, tito? Bakit ang dami niyong sugat sa katawan? Nung isang araw pa ito,
Nadapa kasi ako sa likod ng bahay habang kumukuha ng halamang gamot eh. Pero huwag kang mag-alala kasi mababaw lang naman ang mga ito. Sabi ko naman po kasi sa inyo huwag na po muna kayong kumilos. Nakakita nyo na nangyari. O sige na, ako na po maglalagay ng gamot sa inyo. Ay, hindi na. Kaya ko na ito, Isagani. Alam kong pagod ka, kaya magpahinga ka na lang. Hinayaan na lang ni Isagani ang tito niya. Pero nang muli niyang tingnan ang mga sugat ni Lando ay nagkaroon siya ng duda na dahil yun sa pagkakadapa. Nang magising si Isagani ay may ilang tao sa labas ng kanilang bahay upang magpagamot kay Lando. Tinulungan niya ang tito niya sa panggagamot hanggang sa maubos na ang mga tao. Napansin ni Isagani ang pagod ni Lando. Tito, siguro mas makakabuti kung huwag ka munang tumanggap ng gagamutin. Sa tingin ko kasi hindi pa kayo nakakapagpahinga na maayos eh. Nandiyan naman si Mampilo, kaya rin naman niya manggamot eh. Matanda na si Mampilo. Siya na rin ang nagsabi sa akin na nais na niyang tumigil sa panggagamot. Napag-usapan ka nga namin eh. Sabi niya, dapat ay maturuan kita ng maayos upang kapag wala na kami ni Mampilo, meron pa ring albularyo dito sa Rosario. Wala naman nung tiwala yung mga tao sa akin dito, tito eh. Sa tingin ko, wala makakapalit sa inyo ni Mampilo. Maghintay ka lang at makukuha mo rin ang tiwala nila. Bata ka pa, Isagani. Marami ka pang matututunan sa akin at sa mga experience mo sa buhay. Kinagabihan, muling nagising si Isagani na wala sa tabi niya ang tito Lando niya. Muli niya yung hinanap ngunit hindi niya yung nakita kahit sa labas ng bahay. Gaya ng naging dahilan ni Lando nung una, sinabi nito na naglalakad ito tuwing gabi kaya hindi na yung binigyan ni Isagani ng kakaibang kahulugan. Ngunit patuloy pa rin ang mga patay na alagang hayop na nakikita sa Rosario tuwing umaga. Marami na ang natatakot dahil sa pangyayaring yun. May mga nagsabi na baka simula pa lang yun ng mas matindi pang pag-atake ng pinaghihinalaang aswang sa Rosario. Baka raw sa susunod ay tao na ang makikita nila na pinatay ng aswang. Tito, hindi kaya dapat na tayo maganda? Nababalitaan mo naman siguro yung mga pagpatay sa mga alagang hayop dito sa atin. Gabi-gabi na lang nangyayari yun eh. Sa tingin ko, tama ang mga tao. Nandito na sa Rosario yung mga aswang. Huwag mong takutin ang sarili mo, Isagani. Hanggat walang nakakakita sa aswang na sinasabi nila, huwag ka munang maniniwala. Pero huwag ka mag-alala. Palagi akong handa na makipaglaban sa mga aswang. Tito, turuan mo rin ako sa pakikipaglaban sa kanila. Makakatulong mo ako pagdating sa bagay na yan. Saka na ang bagay na yan. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa panggagamot. Mas marami ka pang matutulungan pagdating sa bagay na yon. Pero marami na po kong alam sa panggagamot eh. Ibang bagay naman ang nais ko matutunan. Gaya ng pakikipaglaban sa mga aswang. Alam ko ang mas makabubuti sa iyo, Isagani. Makinig ka sa akin. Hindi mo pwedeng madaliin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Lahat ng yan ay may tamang panahon o oras. Hindi na ipinilit ni Isagani ang gusto niya. Baka makulitan pa si Lando sa kanya at magalit yon. Sa lahat ng iniiwasan niya ay ang magkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng tito niya. Dalawa na nga lang sila magkasama sa buhay, kaya hanggat kayang umiwas na magkaroon ng away o pagkakatampuhan ay ginagawa ni Isagani. Kagaya ng sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop ay naging sunod-sunod din ang mga gabing nagigising si Isagani na wala sa tabi niya si Lando. Kung minsan tuwing umaga ay nakikita niya na mayroong bagong sugat ang tito niya. Ang bagay na yon ang nagbibigay ng duda kay Isagani sa kung ano ba talaga ang ginagawa ni Lando tuwing lumalabas ito sa gabi. Hanggang sa hindi na kinaya ng kuryosidad ni Isagani ang napansin niya kay Lando, siniguro niya na sa gabing yon ay malalaman na niya kung nagsasabi ng totoo ang kanyang tito. Naunang magtungo sa kwarto nila si Isagani.
Nagpaalam siya kay Lando na matutulog na siya pero ang totoo ay kasama yon sa plano niya upang malaman ang katotohanan. Sumunod na rin si Lando sa kwarto at humiga na sa tabi niya. Nakapikit si Isagani at nagpapanggap siyang tulog. Makalipas ang ilang oras ay narinig niya ang pagsasalita ni Lando. Isagani, tulog ka ba? Hindi sumagot si Isagani at pinanindigan niya ang pagpapanggap na tulog. Hindi siya gumalaw upang mas lalong makumbinsi si Lando na talagang tulog na siya. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Isagani ang pagbangon ni Lando. Nang marinig niya na lumabas ito ng kubo, ay saka siya tumayo upang sundan ito. Natagpuan ni Isagani si Lando sa likod ng kanilang bahay. Nakatayo ito sa gitna ng taniman nila ng mga halamang gamot. Nang sandaling yun ay nakasilip si Isagani sa maliit na siwang sa dingding na gawa sa pawid. Nanlaki ang mga mata ni Isagani nang makita niya na may nangyayaring kakaiba. Sa katawan ni Lando. Naging mapula ang mga mata nito. Ang balat ay tila naging mas magaspang at ang kanyang mga kamay ay naging parang mga kuko ng hayop. Anong nangyayari kay Tito Lando? Naging mas malaki ang katawan ni Lando at bagya yung tinubuan ng balahibo. Baka sa mukha ni Lando ang matinding sakit na nararamdaman nito. Naisa nang tulungan ni Isagani ang tito niya, ngunit nang matapos ang pagbabagong anyo ay mabilis itong tumakbo palayo sa kubo. Nakatulalang napatras si Isagani. Sinampal-sampal niya ang sarili dahil inakala niyang panaginip lang ang lahat. Baka sa paraan na yon ay magising na siya sa bangungot na yon. Pero nanatiling gising si Isagani. Si Tito Lando, siya ang aswang? Hindi makapaniwala si Isagani sa kanyang natuklasan. Sa sandaling yun ay hindi niya alam kung ano ang nararapat niyang gawin. Naguguluhan din siya sapagkat hindi niya alam kung kailan pa naging aswang si Lando. Mula pagkabata ay kasama na niya yon. Nagtataka siya kung paano nito naitago sa kanya ang madilim nitong lihim. Hindi na nagawa pa makatulog ni Isagani matapos ng natuklasan niya. Nang humiga siya ay iniisip niya pa rin kung ano ang dapat niyang gawin. Madaling araw nang bumalik si Lando. Dinig niya ang malakas nitong paghingal. Narinig niya rin na naligo ito sa banyo na nasa likod ng bahay. Maya-maya ay tumabi na ulit ito sa kanya. Wala itong kalam-alam na alam na niya ang lihim nito. Kinaumagahan, habang kumakain ng almusal, ay tahimik si Isagani. Hindi niya magawang tingnan si Lando. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman sa kanyang tito. Alam ni Isagani na kailangan niyang malaman mismo sa bibig ni Lando ang katotohanan. Kailangan ay maging bukas sila sa isa't isa, kaya sa sandaling yun ay naisipan na niyang magsalita. Tito, may kailangan ka bang sabihin sa akin? Napatingin si Lando kay Isagani na may kasamang pagtataka. Maya-maya ay ngumiti ito. Meron. Nakalimutan kong sabihin na mamaya ay pupunta tayo sa bahay ni Kapitan Eric. Sabi niya, meron daw nanggagambalang kapre sa anak niya. Titingnan natin kung totoo. Hindi yan ang ibig kong sabihin, Tito. Alam kong alam mo kung ano ang tinutukoy ko. Ha? Hindi kita maintindihan, Isagani. Ano bang ibig mong sabihin? Nakita kita kagabi, Tito. Naging aswang ka. Hindi mo pwedeng itanggihan dahil nakita mismo ng mga mata ko ang pagbabagong anyo mo sa likod ng bahay. Bakit hindi mo sinabi sa akin na aswang ka pala, Tito? Hindi kaagad nakapagsalita si Lando. Baka sa mukha nito ang gulat. Kung iniisip mo na matagal na akong aswang, nagkakamali ka. Sige, aamin na ako sa'yo. Nung dinukot ako ng mga aswang, nagsagawa sila ng ritual upang masalinan ako ng dugo ng pagiging aswang at hinayaan nila ako makatakas.
Alam kong alam nila na babalik ako dito sa Rosario. Gusto nilang maghasik ako ng lagim dito sa lugar natin. Nagimbal si Isagani sa ipinagtapat ni Lando. Kung ganun, bumalik ka dito para maghasik ng lagim? Hindi. Alam mo kung gaano ko kamahal ang Rosario. Nandito ako para maghanap ng lunas upang mawala ang pagiging aswang sa dugo ko. Hindi ko nga lang mapigilan ang sarili ko na maging aswang sa tuwing sasapit ng gabi. Hanggat maaari, mga hayop ang pinapatay ko. Isa pa, may hinala ko na anumang sandali ay may mga aswang na susugod dito sa Rosario. Gusto ko na nandito ako upang ipagtanggol ang mga tao rito. Pero kapag nalaman ng mga tao na aswang ka, sigurado ako na mabubura sa isip nila ang mga naging tulong mo sa kanila. Tito, ang tatatak sa isip nila ay ang pagiging aswang mo. Karamihan sa mga tao, baka gawa ka lang ng isang pagkakamali, makakalimutan na nila ang kabutihang nagawa mo para sa kanila eh. Kaya nga walang dapat makaalam ng sikreto kung ito ay Isagani. Makakahanap din ako ng lunas. Mawawala rin itong sumpang inilagay sa akin ng mga aswang na yon. Si Mampilo, baka matulungan kanya tito. Baka alam niya kung papaano alisin ang pagiging aswang mo. Hindi. Ayokong may ibang makaalam nito, Isagani. Kung ako ang masusunod, kahit ikaw ayokong pagsabihan ng mga nangyayari sa akin. Kaya lang, wala na akong pagpipilian kundi umamin sa iyo dahil nakita mo akong naging aswang kagabi. Kaya mangako ka, Isagani, hindi mo ito sasabihin sa kahit na kanino, lalong-lalo na kay Mampilo. Nangako si Isagani na itatago niya ang lihim na yon ni Lando. Lalo na at alam niya na yun ang magiging daan upang masira ang imahe nito sa mga tao, lalo na sa mga taga-Rosario. Hindi nag-iba ang pagtingin ni Isagani kay Lando matapos niyang malaman na nahawaan ito ng pagiging aswang. Para sa kanya, ito pa rin ang tito niya na tumayong nanay at tatay sa kanya simula nang maulila siya. Hindi niya nakalimutan ang lahat ng mabubuting bagay at sakripisyo na ginawa nito para sa kanya. Yun nga lang, sa tuwing sasapit ang gabi ay palaging may kaba sa dibdib ni Isagani. Lalo na kapag nagiging aswang na ito at nauuhaw sa laman at dugo. May pangamba siya na baka may tao makakita kay Lando at saktan niya ito dahil nasaan yung aswang ito. Sa umaga, isang mahusay na albularyo si Lando. Maraming tao pa rin ang humahanga rito. Isang araw, nakatambay sina Isagani at Rowena sa harap ng bahay ni na Isagani. Kumakain sila ng turon na niluto ni Rowena. Alam mo ba, kagabi daw ay may nakakita na sa aswang. Si Mang Tonyo. Yung may baboyan sa dulo. Binabantayan niya pala yung mga alaga niyang baboy kasi natatakot siya na patayin ng aswang. Talaga? Nakilala ba niya yung aswang? Hindi nga raw eh. Hindi ba pulis si Mang Tonyo? Pinaril niya raw yung aswang pero hindi tinamaan eh. Mabuti naman. Ha? Anong sabi mo? Ang ibig kong sabihin, mabuti naman at wala yatang napatay na baboy yung aswang. Kaya nga eh. Grabe na talaga yung aswang na yun. Dapat mahuli na siya ng mga tao eh. Tapos itali siya sa isang puno at buhusan ng gas. Tapos tapunan siya ng apoy para masunog na siya at mamatay. Grabe na ang perwisyo na dala niya rito sa atin eh. Napatingin si Isagani sa kubo nila at nakita niya si Lando na nakasilip sa bintana. Alam niyang naririnig nito ang mga sinasabi ni Rowena. Napansin niya ang takot sa mukha ng tito Lando niya. Maging si Isagani ay natakot nang maisip niya ang maaring gawin ng mga tao sa sandaling malaman ng mga yon na aswang ang tito niya. Pagkaalis ni Rowena ay kinausap ni Isagani si Lando. Labi siyang nag-alala para rito dahil muntik na pala itong mabaril ni Mang Tonyo. Tito, di mo ba talaga kayang pigilan ng sarili mo na mauhaw sa dugo kapag nagiging aswang ka? Hindi eh. Pakiramdam ko
Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Para akong sinisilaban ng apoy at mawawala lang yung kapag nakainom ako ng dugo o nakakain ng lamang loob. Kasi nag-aalala ako sa iyo eh. Masyado nang alerto ang mga tao. Yung iba, hinihintay talaga ang pag-atake mo. Baka kasi matsyempo ang kanila at mapatay ka nila. Tito, may naisip po akong paraan. Pero gagawin lang natin kung papayag kayo. Napapayag ni Isagani si Lando sa plano niya. Kinagabihan, 1 oras bago maging aswang si Lando, ay nagtungo ang dalawa sa magubat na bahagi ng Rosario. Walang nagpupuntang tao roon ng ganong oras, kaya malakas ang loob nila na magtungo roon upang isagawa ang plano ni Isagani. May dala si Isagani na matibay na lubid. Makalipas ang halos 1 oras na paglalakad ay huminto na sina Isagani. Okay na siguro dito, Tito Lando. Tama ka. Malayo na ito sa mga tao. Nagganap ng malaking puno si Lando. Nang may nakita ito ay sumandali ito roon. Sige na, itali mo na ako rito, Isagani. Siguraduhin mong maigpit ang pagkakatali mo upang hindi ako makawala kahit anong gawin ko. Dahan-dahang tinali ni Isagani si Lando sa puno gamit ang lubid. Maingat at maigpit ang pagkakatali niya upang siguradong hindi makakawala si Lando. Isagani, hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging aswang. Sa totoo lang, nahihirapan na ako eh. Tito, alam kong mahirap pero kailangan natin magtulungan. Hindi kita pababayaan. Paano kung tuluyan na ako maging aswang? Paano kung makasakit ako ng mga tao sa baryo? Kaya nga tayo nandito sa gubat eh. Dito kita itatali tuwing gabi para siguradong hindi ka makakapaminsala habang hindi pa natin alam ang lunas para dyan. Sigurado ko ba sa plano mo na ito? Baka makawala ako at masaktan kita o ang ibang tao. Kailangan natin subukan, Tito eh. Kaysa makapaminsala ka sa baryo. Dito ko na lang sa gubat. Mas mabuti na ito kaysa mapahamak ang mga tao o mga alagang hayop nila. Magtiwala ka lang sa Diyos, Tito Lando. Makakahanap din tayo ng paraan para gumaling ka. Hindi tayo susuko. Pagkatapos itali si Lando, umupo si Isagani sa tabi ng kanyang tito at nagsimulang magdasal. Ang malamig na hangin ay tila nagbigay ng kaunting kalma sa kanilang paligid. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po ng lakas si Tio Lando na labanan ng sumpa ng pagiging aswang. Makalipas ang ilang oras ay nagbagong anyo na si Lando. Nang hilakbot si Isagani nang masaksihan niya ang pag-aanyong aswang ng tito niya sa malapitan. Nagwala at sumigaw si Lando. Pilit itong kumakawala sa pagkakatali. Mabuti't matibay na lubid ang ginamit ni Isagani kaya walang nagawa ang lakas ni Lando. Nagpatuloy sa pagdarasal si Isagani. Kahit natatakot ay hindi umalis si Isagani sa tabi ni Lando na nasa anyong aswang. Maya-maya ay huminto sa pagwawala ang aswang. Nagmamakaawa ito kay Isagani. Pakawalan mo ako rito. Kailangan ko ng dugo. Kailangan ko ng laman ng tao. Kaunting tiis na lang, Tito. Patawarin mo ako pero kailangan natin tong gawin. Awang-awa si Isagani kay Tito Lando niya. Pero hindi niya ito maaaring pakawalan kahit mukha na itong nahihirapan. Dahil alam niyang kapag ginawa niya yon ay maaari siyang mapahamak. Madaling araw na, unti-unti nang sumisikat ang araw sa silangan. Nang magising si Isagani sa pagkakahiga sa lupa, ay nakita niya si Lando na walang malay na nakatali sa puno. Bumalik na ito sa pagiging tao. Dama niya ang pagod at hirap na pinagdaanan nito sa magdamag na lumipas. Agad na tumayo si Isagani. Ginising niya si Lando. Isagani, malapit na palang mag-umaga. Bumalik ka na sa pagiging tao, Tito. Pwede na kitang pakawalan.
Dahan-dahang nilugan ni Isagani ang mga lubid at tinulungan si Lando na tumayo. Nangihina ito at bagaman pagod ay may ngiti sa mga labi nito. Salamat, Isagani. Gumana ang plano mo. Napakagaling mong mag-isip. Ikaw talaga, Tito. Wala kang tiwala sa akin eh. Kahit kailan, hindi ako nawala ng tiwala sa iyo, no? Kung ang ibang tao ay walang tiwala sa iyo, hindi ako kagaya nila. Maraming salamat, Tito. O tara na, at makauwi na tayo. Nang makauwi ang magtiyo ay agad na naghanda ng almusal si Isagani. Alam niya na hindi pa kayang kumilos ng tito niya. Tila lahat ng lakas nito ay naubos dahil ilang oras itong nagwala dahil nais nitong makawala sa pagkakatali sa puno. Mamayang gabi pala, ganun ulit ang gawin natin, ha? Tama ka, Tito Lando. Hanggat hindi tayo nakakita ng lunas, magtiis ka muna. Pero talaga bang ayaw mong humingi ng tulong kay Mang Pilo, Tito? Baka alam niya ang gagawin sa problema natin eh. Umiling si Lando. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ni Mang Pilo kapag nalaman niyang nahawaan ako ng pagiging aswang. Baka patayin niya ako. Ako na lang ang maghahanap ng lunas sa nangyayari sa akin, Isagani. Ikaw ang bahala, Tito. Pero sana makahanap ka na. Baka kasi kapag tumatagal ang pagiging aswang mo habang buhay ka na maging ganyan. Isa rin yan sa ikinatatakot ko. Pero may awa ang Diyos. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. Sa kagustuhan ni Isagani na mawala ang pagiging aswang ni Lando, ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Pilo. Wala siyang balak na sabihin dito ang lihim ng tito niya. Ang nais niya lamang ay makakuha ng impormasyon mula sa matandang albularyo. Dahil meron pang ginagamot si Mang Pilo, ay naghintay si Isagani ng ilang minuto bago siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang matanda. Oh, Isagani, anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na magpapagamot ka. Sa pagkakaalam ko bumalik na sa panggagamot si Lando, hindi ba? Hindi po ako magpapagamot, Mang Pilo. Gusto ko lang pong makipagkwentuhan sa inyo. Tungkol naman saan? Tungkol po sa mga nangyayari noong nakipaglaban kayo sa mga aswang sa San Roque. Ano-ano po ba yung mga ginawa niyo roon, Mang Pilo? Paano niyo napatay yung mga ibang aswang? Bakit hindi ka na lang magpakwento sa Tito Lando mo? Mas maraming may kukwento yon, lalo na sa karanasan niya nung dinukot siya ng mga aswang. Naikwento na po yun sa akin ni Tito Ang gusto ko naman, yung kwento niyo, Mang Pilo. Napakamot si Mang Pilo sa likod ng ulo. Pero nagkwento pa rin ito sa kanya. Ang totoo ay panimula lang yun ni Isagani sa mga tanong na nais niyang itanong sa matandang albularyo. Ipinakita niya kay Mang Pilo na sobra siyang interesado sa mga sinasabi nito tungkol sa pakikipaglaban nito at ng ibang albularyo at manunugi sa mga aswang. Grabe po pala ang tapang niyo, Mang Pilo. Ang dapat sa inyo pinagpapatayuan ng ribulto Para sa akin hindi na kailangan. Yung pasasalamat ng mga tao, sapat na yun sa amin. Ang mahalaga nailigtas namin kahit papaano ang San Roque sa mga aswang. Yun nga lang, mukhang dito naman sa Rosario nang gugulo yung mga aswang na nakatakas May isa pa po pala akong tanong. Tungkol din po sa mga aswang. Meron po ba silang kakayahan na makapanghawa ng pagiging aswang nila? Oo, meron. Ang tawag doon yanggaw. Meron ding matataas na uri ng mga aswang na kayang gawing aswang ang isang normal na tao sa pamamagitan lamang ng laway nila. Sila yung uri ng aswang na talagang malalakas at matagal nang nabubuhay dito sa mundo. Naku, nakakatakot po pala, Mang Pilo. Paano kung nahawaan ka ng pagiging aswang nila? May lunas o paraan po ba kung papaano mawawala sa dugo mo yung pagiging aswang? Hindi agad nasagot ni Mang Pilo ang tanong na iyon ni Isagani.
Tumitig ito ng diretso sa mata niya na parabang bigla itong nagkaroon ng duda. Bakit po? May problema po ba? Isagani, umamin ka nga sa akin. Ikaw ba nayanggaw? Aswang ka na ba ngayon? Po? Hindi po. Porque nagtanong lang ng ganun, aswang na kaagad. Hindi po ba pwedeng curious lang? Grabe naman po kayo manghusga. Mataman siyang tinitigan ni Mampilo. Sinalubong niya mga mata nito nang hindi kumukurap. Tungkol sa katanungan mo, sa pagkakaalam ko walang lunas para maibalik sa normal ang isang tao na nasa linan ng pagkaaswang. Kung meron man hindi ko alam. Kaya sa sandaling mapasahan ka ng pagkaaswang, mawawala lang ito sa iyo kapag ikaw ay namatay na. Ho? Kung ganun, kamatayan ang sagot? Tama ka, Isagani. Kamatayan. Labis na kinilabutan si Isagani sa naging tugon ni Mampilo. Naisip pa lang niya na kailangan mamatay si Lando ay naiiyak na siya. Kahit naging aswang na ang tito niya, hindi niya pa rin nanaisin na mamatay yon. Malungkot na umuwi si Isagani sa bahay nila. Umupo siya sa mahabang upuan sa labas at tumanaw sa kawalan. Sa naging pag-uusap nila ni Mampilo, pakiramdam niya ay tinakasan siya ng huling pag-asa na natitira sa katawan niya. Kung totoo ang sinasabi ng matandang albularyo, ibig sabihin ay wala ng lunas upang bumalik sa normal ang kanyang tito Lando. Hindi na malaya ni Isagani na lumuluha na siya ng dahil sa labis na kalungkutan. Isagani, bakit ka umiiyak? Tanong ni Lando na kadarating lang habang may dalang itong 1 kilong bigas na nasa plastik. Mabilis na pinunasan ni Isagani ang luha sa kanyang mukha. Po? Ano po? Wala po ito, tito. Napuwing lang po ako. Sus, lumang palusot na yan Wala na bang bago? Tumabi si Lando ng upo kay Isagani at inakbayan siya nito. Kasi tito, nagpunta ako kay Mampilo Pero bago ka magalit sa akin, uunahan na kita Hindi ko sinabi sa kanya ang sikreto mo. Tinanong ko sa kanya kung meron bang lunas kapag nahawaan ng pagkaaswang ang isang normal na tao. Hoy, anong naging sagot ni Mampilo? Ang sabi niya, wala Kamatayan lang daw. Bumakas ang lungkot sa mukha ni Lando. Pero, huwag ka mag-alala, tito. Yun ay base sa kaalaman na meron si Mampilo. Malay natin, meron talagang lunas na alam ng ibang mas maalam na albularyo, di ba? Sige, pumasok ka na sa loob ng kubo at magsaing. Nagugutom na ako. Mabuti pa magbukas na lang tayo ng dilata para meron tayong ulam. Alam ni Isagani na nabawasan ng pag-asang meron si Lando dahil sa sinabi niya. Kaya iniba na nito ang usapan. Nagkaroon siya ng pagsisisi kung bakit pa niya sinabi sa tito niya ang bagay na yon. Tahimik ang gabing yon. Kagaya ng nakasanayan ni Isagani at Lando ay nagtungo sila sa gubat. Halos 1 buwan na nilang ginagawa ang bagay na yon. Ilang minuto bago maging aswang si Lando ay naitali na siya ni Isagani sa isang malaking puno. Alam mo, Isagani, sa tingin ko ay nakakatulong sa akin ang pagtali mo sa akin dito sa gubat. Po? Bakit naman po, tito? Kapag nagiging aswang ako, hindi na ako masyadong nauuhaw sa dugo. Kahit papaano nagkakaroon ako ng kamalayan kasi nakikilala kita kahit nasa anyong aswang ako Naku, mabuti naman po pala kung ganon. Maya-maya ay nakita ni Isagani na gumagalaw ang laman sa mukha ni Lando. Alam niya na hudyat yun na magiging aswang na ito. Nagsimula na siyang magdasal. Sa gitna ng pagdarasal ni Isagani ay unti-unti nang nagbago ng anyo si Lando.
Napahinto siya sa pagdarasal nang makarinig siya ng kaluskos sa hindi kalayuan. Kinakabahan na luminga sa paligid si Isagani. Biglang lumabas mula sa kadiliman si Mampilo na may dalang ilaw na gasera. Nagulat si Isagani at Lando na makita ang matandang albularyo. Anong nangyayari rito, Isagani? Ano itong nakikita ko? Anong nangyayari kay Lando? Mampilo, bakit kayo nandito? Napaisip ako sa mga naging katanungan mo sa akin nung isang araw sa lunas sa isang tao na nahawaan ng pagkaaswang. Simula noon nagkaroon ako ng duda na meron kang itinatago, Isagani. Kanina, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sundan kayo rito ni Lando upang malaman ang totoo. Patuloy na nagbago ng anyo si Lando. Ang mga ungol at sigaw nito ay lalong lumalakas. Wala po akong dahilan para hindi sabihin sa inyo ang totoo. Nung dinukot si Tito ng mga aswang, hinawaan siya ng mga yon sa pagiging aswang. Kaya ay tinatali ko po rito sa gubat si Tito Lando tuwing gabi upang hindi na siya makapatay ng mga alagang hayop sa rosaryo. Parang awa mo na, Mampilo. Huwag mo sasabihin sa ibang natuklasan mo Baka patay nila si Tito Lando Hindi na napigil ni Isagani ang maging emosyonal ng sandaling yon. Wala kang dapat na ipag-alala, Isagani. Kakampi niyo ko. Hindi ko ipapahamak si Lando dahil sa dami ng kabutihan na nagawa niya sa rosaryo. Isa pa, alam kong hindi niya gusto na maging aswang. Sadyang naging biktima lang siya. Tuluyan ang natapos ang pagbabagong anyo ni Lando. Naging ganap na itong aswang. Ngunit hindi kagaya nung una ay hindi na ito nagwawala at nagpupumiglas upang makawala. Doon napatunayan ni Isagani na kaya na nitong kontrolin ang pagiging mabangis nito. Naglakad si Mampilo palapit kay Lando. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa iyo, Lando? Naniniwala ako na may dahilan ng lahat, Mampilo. Natigilan silang tatlo nang makarinig sila ng malakas na sigawan ng mga tao. Sa sobrang lakas noon ay umabot na yun sa gubat. Anong nangyayari? Bakit may nagsisigawan? Sa tingin ko dumating na ang kinatatakutan ko. Sumasalakay na ang mga aswang na hindi natin napatay, Mampilo. Nandito na sila sa rosaryo. Sinasabi ko na nga ba, sasalakay sila sa oras na hindi natin inaasahan at hindi tayo handa. Palagi akong handa. Handa akong mamatay para sa rosaryo. Ngunit nasa bahay ko ang mga gamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sige, pakawalan niyo ako. Sasama ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan niyo ang tulong ko. Hindi niyo sila kaya kung kayo lang. Sigurado ka ba, Tito? Baka bigla kang pumatay ng mga tao Aswang ka pa rin Alam ko ang katawan at isip ko. Alam kong hindi ko yung gagawin dahil kontrolado ko na ang aking sarili. Basta pakawalan mo ako rito. Bilisan mo! Oo, sige. Sandali lang, Tito. Agad na inalis ni Isagani ang lubid na nakatali sa katawan ni Lando. Isagani, sumama ka kay Mampilo sa bahay niya. Kumuha kayo ng mga armas. Ako naman ay magtutungo na sa bayan upang tulungan ang mga tao. Bilisan natin bago pa maraming buhay ang mawala. Naging mabilis ang pagkilos nilang tatlo. Sinamahan ni Isagani si Mampilo sa kubo nito. Ibinigay nito sa kanya ang isang buntot ng pagi. Habang ito naman ay isang sibat na ayon dito ay merong orasyon upang maging mabisang panlaban yon sa mga aswang. Agad silang nagtungo sa kaguluhan. Nakita nila si Lando na nakikipaglaban sa mga aswang. Ang mga tao ay hindi na alam kung saan magtatago dahil sa ilang aswang na naroon. Ilan sa mga kalalakihan ay matapang na nakikipaglaban. Nagkalat ang takot at kaguluhan sa rosaryo. Isagani, simulan na natin ang laban. Mag-iingat ka! Isang matapang na tango ang isinagot ni Isagani. Nang sandaling yun ay dumadaloy ang tapang sa buong katawan niya. Walang ibang bagay ang nasa utak niya kundi ang iligtas ang rosaryo sabay silang sumugod sa mga aswang. Bawat tampas ni Isagani ng buntot ng pagi ay may aswang siyang tinatamaan. Malaki ang pinsalang iniiwan ng hagupit ng armas ni Isagani.
Ang mga aswang na yon ay nagkaroon ng malakas na pag-atake. Ngunit si Lando kasama ang ilang matatapang na kalalakihan ay hindi nagpatalo. Sinamahan pa yon ng maliksing galaw ni Mampilo na kahit matanda na ay kayang-kaya pa rin makipaglaban sa mga aswang. Makalipas ang ilang minuto, kakaunting aswang na lamang ang natira. Naging pabor ang laban sa mga taga-Rosario dahil sa kanilang pagtutulungan. Hanggang sa isa-isa nang tumakas sa mga aswang. Maya-maya ay wala nang natira sa mga aswang at doon na masayang nagsigawan ng mga tao sa labis na kasiyahan. Hanggang sa may isang babae ang takot na sumigaw. Sinabi nito na mayroon pang isang aswang ang naroon. Nanlaki ang mga mata ni Isagani nang malaman niya na ang tinutukoy ng babae ay ang kanyang Tito Lando. Pinalibutan ng mga kalalakihan si Lando. May dala mga yon ng itak at mga kawayan na may matulis na dulo. Nagsigawan ng mga tao. Lahat ay nagsasabi na patayin na ang aswang na yon. Wag! Huwag niyo siyang saktan! Si Tio Lando yan! Tumigil kayo! Siya ang tumutulong sa atin! Hindi natin siya dapat saktan! Hindi niyo ba nakita na marami siyang pinatay na aswang? Ngunit nilamon ng sigawan ng mga tao ang boses ni Isagani at Mampilo. Walang nakarinig sa kanilang pakiusap. Hindi na nila magawang makasingit sa kapal ng tao na nakapaligid kay Lando. Wala nang nagawa si Isagani nang sinugod na ng mga kalalakihan si Lando upang pagtulungang patayin. Umiiyak na sumisigaw si Isagani nang marinig niya ang pag-angil ni Lando. Maya-maya naging tahimik ang lahat. Nang tigilan ng mga lalaki si Lando ay duguan na yon at maraming sugat sa buong katawan. Nagawa ng malapitan ni Isagani ang walang buhay na katawan ni Lando. Niyakap niya yon habang puno ng luha at uhog ang kanyang mukha. Sa bisig niya ay bumalik si Lando sa anyo nitong tao. Lahat ng naroon ay naggulat sa kanilang nasaksihan. Patawarin mo ako dito. Hindi kita nagawang iligtas. Lumapit si Mampilo kay Isagani at tinaplos ang likod nito. Galit na galit nitong tiningnan ng mga taong naroon. Nakita niyo na ang ginawa niyo! Pinatay niyo si Lando! Hindi niyo ba nakita na katulong natin siya sa makikipaglaban sa mga aswang? Bakit hindi kayo nakinig sa amin ni Isagani? Hindi niyo alam kung bakit naging aswang si Lando. Nangyari ito sa kanya nang dahil sa pagmamalasakit niya sa San Roque. Ngayon, magsisisi kayong lahat dahil kayo mismo ang pumatay sa taong tinatakbuhan niyo sa tuwing meron kayong karamdaman. Natahimik ang lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Ang kanilang galit ay napalitan ng pagsisisi at lungkot. Halos hindi makatingin ang mga yon sa labis na pagkapahiya. Naway mapatawad kayo ni Lando. Ginawa niya ang lahat para protektahan tayo. Wala nang nagawa si Isagani kundi ang umiyak at ipagluksa ang kamatayan ng kanyang mahal na Tito Lando. Hindi niya akalain na ang mga taong tinulungan ni Lando ang siyang tatapos sa buhay nito. Sa burol ni Lando, tanging si Rowena at Mampilo lamang ang nagpunta upang damayan si Isagani sa pagluluksa. Grabe talaga ang mga tao dito sa Rosario. Hindi man lang nila pinuntahan dito si Kuya Lando. Sa dami ng napagaling niya, tayo lang nga nandito. Huwag ka na magtaka, Rowena. Ang tanging naaalala ng mga tao ay ang itsura ni Lando nung nasaan yung aswang ito. Pero ang kabutihan ni Lando ay burado na sa isipan nila. Ano na palang plano mo ngayon, Isagani? Hindi ko na kayang manatili pa rito sa Rosario. Matapos sa mga nangyari. Araw-araw ko lang maaalala ang ginawang pagpatay ng mga tao kay Tito Lando. Kung ganun, aalis ka na rito? Oo, Rowena. Mas makabubuti sa akin kung sa ibang lugar na ako maninirahan. Yung
Malayong malayo dito. Mahinang tinapik ni Mang Pilo sa balikat si Isagani. Kung yan ang makakapagpagaan sa pakiramdam mo, susuportahan ka namin. Basta kahit saan ka makarating, huwag mong kakalimutan ang mga itinuro sa iyo ni Lando. Nandito lang kami para sa iyo, Isagani. Maraming salamat sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung kakayanin ko ang lahat ng ito kung wala kayo sa tabi ko. 2 gabi lamang na ibinurol ang katawan ni Lando. Matapos yun na ipinalibing na ni Isagani ang labi ng tito niya sa sementeryo ng Rosario. Matapos na maibaon sa lupa ang kabaong ni Lando, ay nanatiling nakatayo sa tabi noon si Isagani. Isagani, tara na. Alam kong puyat at pagod ka. Kailangan mo ng pahinga. Iwan niyo na muna ako dito. Dito muna ako, Rowena. Sigurado ka? Rowena, iwanan na natin dito si Isagani. Umuwi na tayo. Tila naramdaman ni Rowena at Mampilo na kailangan niya ng kaunting oras sa tabi ng libingan ni Lando. Kaya iniwanan siya ng mga iyon. Namang isa na lamang si Isagani ay pinakawalan niya ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Bumalik sa alaala niya ang masasayang memorya na meron siya kasama si Lando. Napangako ko, Tito Lando, ipagpapatuloy ko ang nasimulan ko. Hindi man dito sa Rosario pero baka sa ibang lugar. Ipinapangako ko na darating ang araw na ipagmamalaki mo rin ako. Maraming salamat po sa mga aral na itinuro mo sa akin. Hindi kita makakalimutan, Tito. Ipinagbenta ni Isagani ang lupang kinatitirikan ng kubo nila. Nang makuha niya ang pera ay umalis siya sa Rosario. Nanirahan siya sa isang malayong bayan upang makalimutan ang mapait na pangyayari sa buhay niya. Sa bagong lugar na iyon ay nagpakilala si Isagani bilang isang albularyo. Nung una ay kakaunti ang nagpapagamot sa kanya. Ngunit mabilis yung dumami ng kumalat sa bayan na iyon ang husay niya sa panggagamot. Marami ang nagtiwala sa kakayahan niya kahit bata pa lamang siya. Hindi maipaliwanag ni Isagani ang sayang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na ang tiwalang hindi naibigay ng mga taga-Rosario ay sa ibang bayan pala niya makukuha. Makalipas ang ilang taon ay bumalik si Isagani sa Rosario upang bisitahin sina Rowena at Mampilo. Masaya ang dalawa nang malaman ng mga ito ang magandang kapalaran na natagpuan niya sa lugar kung saan siya nakatira sa kasalukuyan. Wakas,